Hello, ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Agam-agam with Atong and Aram. Sama-samang talakayan. Agham para sa pamayanan. Napakaganda naman dito sa lawa ng Maran. Sobra! Napakalinis ng tubig. At ang daming isda. Siya nga pala, Ate Mayel. Ilang taon ka na bang namamangka dito? May 10 years na rin ako nagtatrabaho dito sa Lawa, Aram. At sa 10 taon na yon, araw-araw pa rin akong namamangha sa ganda nitong lawa. Pero alam nyo ba na muntik nang masira ng tuluyan ng Lake Maran? Masira ng tuluyan? Oo, noong nagsimula ako dito, hindi talaga mabuti ang kondisyon ng lawa. Konti na lang yung isda sa lawa at bihira na lang din bumisita ang tourist dito. Hindi namin alam ang dahilan dahil wala namang halos basura sa lawa. That's weird. Ano pong ginawa nyo, Ate Mayel? Humingi na ng tulong yung barangay namin sa lake experts. Magandang araw. Ako po si Mayel, Doc. Namamangka sa Lake Maran. Maikukonsulta po kami ng mga kasamahan kong bangkero. Paano po kaya natin malalaman ang dahilan ng pagkaubos ng isda sa lawa? Ang lawa ay parang bahay at tayo ang isdang mga nakatira rito. Kung hindi malinis ang bahay, Pwede tayong magkasakit? Tama, Fe. Kaya pwede nating aralin ng kalusugan ng lawa sa pamamagitan ng mga isda at iba pang uri at sari ng nananirahan sa Lake Marana kung tawagin ay mga species. Pwede kasi nating makita sa katawan o sa behavior ng mga isda at ibang species kung anong chemicals, pollutants o pathogens ang nakuha nila sa lawa. Ang pathogens ay ang mga organismong nagdudulot ng sakit. Kung alam natin kung gaano kadumi o anong nagpapadumi sa lawa sa pamamagitan ng mga species na to, siguradong malalaman natin kung paano linisin ang lawa. Diba? Parang bahay natin. Kung alam natin gaano kadumi at anong nagpapadumi ng bahay natin, malininis na natin ito. Kung may mga cobwebs na ang bahay natin, siguradong madumi na. Sa lawa naman, merong tinatawag na bioindicators tulad ng mga isda at ibang uri ng species na magpapakita kung may pollution ba ang lawa o wala. Wow! Ang cool naman nun, Ate Mayel. Kahit kami bumilib sa idea na yan. Pwede palang gamitin na parang panukat o pananda ang mismo aquatic species tulad ng mga isda para malaman ang kondisyon ng lawa. Kaya sinamahan namin sila Doc Guy manguha ng iba't ibang sample ng mga species sa lawa. Ano-anong species yung ginamit nila, Ate Mayel? Nag-monitor at nangolekta sila ng mga isda sa lawa para alamin kung ito may mga mikrobyo o parasito. Tiningnan din nila kung may exposure ang isda sa isang uri ng kemikal. Sa laboratory, nakita nila na may kataasan na pala ang metal content sa katawan ng mga isda. Ang mas nakakabahala pa, nagkakaroon ng feminization o katangiang pambabae yung mga lalaking isda. What? Katangiang pambabae sa mga lalaking isda? Paano yun nangyari? Na-expose kasi ang mga isda sa mga chemical na nagdadala ng pagbabago sa sex organs nila. So, nagde-develop ang mga lalaking isda ng mga itlog o ova sa sex organ nila na karaniwan nakikita ng ilang babae sa isda. Gumagawa din ang katawan nila ng protina na kadalasang ginagamit ng mga babaeng isda sa paggawa ng itlog. Noong nasa high school pa ako, meron din kaming pag-aaral kung saan tiningnan itong isang species ng protozoan ciliate sa Lake Maran. Ito ay klase ng cell na may microscopic hairs o cilia. Ang pagdami kasi ng mga protozoan ciliates dito ay nangangahulugan na may pollution sa lawa. Ano raw ang dahilan ng mga nangyayari sa mga isda ng Lake Maran, Ate Mayel? Nalaman namin na yung mga chemicals at ibang pathogens pala na naiipon sa katawan ng isda ay galing sa dumi ng mga tao at hayop at sa iba't ibang gusali sa syudad, katulad ng mga bahay at factories sa paligid ng lawa. Karamihan kasi ng kanilang dumi ay dumediretso sa lawa. Nakaka-worry naman yan, Ate Mayel. Sinabi mo pa, Aram. Na-realize namin na talagang mawawala ang kabuhayan namin kung hindi kami kikilos. Marami kasi sa amin nakadepende sa lawa.
May mga mangingisda at meron ding tourist guides. Kasama sa pagkamatay ng lawa, ang aming kabuhayan, kung tuluyang dudumi at magiging polluted ang lawa. Pero ang mas nakakabahala ay yung epekto sa kalusugan ng mga tao at ng mga isda sa lawa. Pwede kasing magkaroon ng sakit ang mga taong kakain ng isdang may mataas na metal content galing sa lawa. Kung magiging ganito ang kondisyon ng mga isda sa lahat ng lawa, delikado. Paano nyo ginawa ng aksyon to? Kasama ng mga lake experts, lumapit kami sa lokal na pamahalaan para ipakita ang aming pagkabahala sa sitwasyon ng lawa. Mabuti na lang at naintindihan kami ng pamahalaan, kaya gumawa sila ng plano para iwasan ang pagkaipon ng chemical sa lawa at maiwasan ang pathogen contamination. Nagpatayo sila ng waste facilities na sasalo sa chemicals na nanggagaling sa mga factory at establishments. Kami naman sa komunidad namigay ng information tungkol sa apekto ng pollution sa lawa. Mas lalo naming binantayan kung may basura sa lawa. Actually, ilang taon na rin akong volunteer sa pag-ikot sa lawa para mag-monitor ng basura at iba pang contaminants na nagdudulot ng mga issue noon. Ang mga kababaihan dito sa lugar namin ay masigasig na nagbabantay sa kalinisan ng lawa. Pinagbabawal ang pagtapon ng basura at pagdudumi ng mga hayop at tao sa lawa. Ang galing naman. Buti at nasolusyonan nila ang problema ng Lake Maran. Hindi siya naging madali. Hindi basta-basta ang paglilinis sa lawa. Sa loob ng isang dekada, pabalik-balik ang lakes experts na sila Doc Guy at Doc Mitch para makipag-ugnayan sa local communities at LGUs para masiguro ang kalusugan ng lawa. Tinitingnan din nila kung may pagbabago sa kalusugan ng mga isda. Bumibisita pa rin sila paminsan-minsan para magsagawa ng test at monitoring ng kalidad ng tubig at lawa. Kaya dapat talaga nating protektahan ang mga lawa natin. Totoo yan, Atong. Napakaganda ng paligid natin kung lagi nating aalagaan. Correct kayo dyan, Atong at Aram. O sige, doon naman tayo pumunta at marami ring isda doon. Sige, Ate Mayel. May natutunan kami ngayon. Merong mga bioindicators gaya ng isda at silyes na pwedeng gamiting sukatan kung gaano kadumi ang lawa. At sa ganon, alam natin paano linisin ng maduming lawa. Masaya ka ba sa natutunan mo ngayon, Aram? Siyempre, iba na ang may alam sa siyensya. Sure na maginhawa ang buhay.